Naaalala mo pa ba ang small but terrible na si Juan Flavier? Maliit man daw, magaling din parang soybean. Maaring panlaban sa cancer. Ang soybeans may isoflavones. Ayon sa health expert, Ang isoflavones ay nutrient na tumutulong iwasan ng cancer. At ang isoflavones ay nasa Dato Puti Soy Sauce. Kaya ang paggamit ito ay pagkain ng tama. umiwas sa cancer. Kumain ng tama, sarap! Mag-Dato Puti Soy Sauce with isoflavones. KKK, kain kontra cancer. At syempre bago na uso ang YouTube, at bagong-bago pa lang, ang aking channel kaya siguraduhin mo nang nakasubscribe ka, at pakipindot na rin ang subscribe button, para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Ang simpleng barong, ang kanyang laging suot. Hindi rin modelo, ang kanyang sasakyan. Ang kanyang pork barrel, ay hindi din niya hinawakan. 18 ang bilang ng kanyang staff, kumpara sa 30 ng iba. Ni minsan wala siyang biyahe abroad na naka-charge sa Senado. Sino nga ba ang hindi nakakakilala sa politikong si Juan Martin Flavier na mas kilala bilang si Dr. Juan M. Flavier? Ipinanganak sa Maynila noong June 23, 1935, siya ay nakapagtapos ng elementarya at ng high school sa lungsod ng Baguio. At nakapagtapos ng kursong medisina sa University of the Philippines noong 1960, at Masters in Public Health sa Johns Hopkins University noong 1969. Nahalal din siya bilang isa sa mga 10 outstanding young men of the Philippines noong 1967, dahil sa kanyang mga nagawa para sa pagpapaunlad ng mga pook na may katayuang rural. At dahil nga isang doktor, itinalaga siya ni dating Pangulong Fidel V. Ramos, bilang kalihim ng Kagawaran ng Kalusugan o Department of Health magmula taong 1992 hanggang 1995. Marahil dito din siya nakilala ng buong publiko. Sa pagiging health secretary niya ay marami siyang naiambag na kaalaman tungkol sa kalusugan. Para sa mga hindi nakakaalam, sa kanya nanggaling yung katagang, "Let's do it." With matching thumbs up sign. Sa pagiging health secretary ay marami siyang nailunsad na programa. Isa na dito ang Yusei Kadiri Campaign. Sa pangalan pa lang ay malalaman kaagad na mahigpit na tinututulan ni Juan Flavier ang matinding paninigarilyo ng publiko, na makasasama daw sa kalusugan at alang-alang na din sa pagkakaroon ng malinis na baga. Bilang panghikayat sa mga taong tumigil na sa pagyoyosi, nagkaroon pa ng mascot nito na tinawag na Mr. Yusei Kadiri. Nako, si Pollution! Alis dyan, papatay mo kami ng usok mo. Alis dyan, papatay mo kami ng usok mo. Huwag ka dito, bantot na hininga mo! Huwag ka dito, bantot na hininga mo! Wow, Hansel, may tambucho dito! Doon ka sa labas, dinudumi ang may hangin namin eh. Doon ka sa labas, dinudumi ang may hangin namin. Alis dyan, papatay mo kami ng usok mo. Wow, Hansel, may tambucho dito! Yak, nakakadiri! Nakakadiri! Alis dyan. Bantot na hininga mo! Yossi Kadiri! Huwag mag-Yossi. Huwag kadiri! Isa pa sa nakilalang kampanya ni Juan Flavier ay ang Oplan Alis Disease, na naglalayong mailayo ang mga tao sa iba't ibang sakit, lalo na ng polio at malnutrisyon. Hinihikayat ng DOH noon na magpunta ang lahat sa Patak Center, sa kani-kanilang mga barangay upang mapabakunahan ang mga bata ng anti-polio, at mapatakan din ng gamot para dito. Noon pa man, ay kilala na ang paggamit ng iodized salt bilang masustansyang sangkap sa mga lutuin, dahil sa taglay nitong iodine na nakakapagpagaling ng sakit na goiter, o yung parang may bukol sa leeg na akala mong namamagang Adam's apple. Si Juan Flavier lang naman ang unang nagpakilala nito sa Pilipinas. Dahil dito, at sa iba pang maraming pook sa atin, ang sanhi ng bosyo o goiter ay kakulangan ng iodine sa pang-araw-araw na pagkain. Tignan mo, yan ang grabing kakulangan sa iodine. Sigurado ang nanay nila ay kulang sa iodine. Pero mas nakakatakot yung hindi makitang resulta ng kakulangan sa iodine. Bawas na raw ang talino. Yung mga IQ. Ano? Kaya, mag-aasin ka rin lang, iodize na. Para maging matalino at maiwasan ang mga problemang pangkalusugan. Bukod sa pagiging health secretary at senador, aakalain mo bang naging author din itong si Juan Flavier?
Nakapag-publish siya ng sariling mga libro na pawang tungkol pa din sa kalusugan. Ito ay ang Doctor to the Barrios noong 1970, My Friends in the Barrios noong 1978, Back to the Barrios noong 1978, Mobilizing Local Leaders for Rural Development noong 1980, Parable of the Barrio noong 1991, at Let's DOH It. How We Did It noong 1998. Ako po si Senator Juan M. Flavier na nakasama ni Senator Jawo ng Noong 1995, tumakbo siya sa pagkasenador sa ilalim ng tiket ng administrasyon. Sa mahigit 10.7 milyong boto, siya ay nireranggo sa ikalimang pwesto bilang senador. Muli siyang nahalal bilang senador noong 2001, kung kailan pumangalawa siya sa hanay ng 12 nagwaging mga kandidato sa Senado. Sa isang pagkakataon, siya ay itinuring na pinakamahirap na senador na Pilipino. Sa isang ulat noong 2004, ang net worth ni Flavier ay nasa 2.25 milyon pesos. Sa panahon ng panunungkulan na ito, siya ay sumulat at nag-sponsor ng iba't ibang batas tulad ng Philippine Nursing Act RA 9173, Comprehensive Dangerous Drugs Act RA 9165, National Service Training Program Act RA 9163, at Anti-Money Laundering Act RA 9160. Inakdaan at tinangkilik din niya ang mga lehislasyon, katulad ng Traditional Medicine Law o Batas pang Nakagawiyang Panggagamot, Poverty Alleviation Law o Batas sa Pag-ahon sa Kahirapan, Clean Air Act o Batas sa Malinis na Hangin, Indigenous Peoples' Rights Act o Batas sa Karapatan ng mga Katutubo. Isa si Juan Flavier sa mga nagbigay ng kulay sa magulong mundo ng politika. Bagamat meron siyang kakulangan sa height, ay hindi siya nagpadaig sa mga mas matangkad sa kanya. Sa halip ay idinaan niya ito sa pamamagitan ng kanyang angking kaalaman pagdating sa pangangalaga ng kalusugan. Hindi lang siya nakapaglingkod sa kapwa Pilipino, kahit paano ay napasaya din niya tayo sa kahit paanong paraan. Tunay ngang, si Dr. Juan M. Flavier ay maituturing na pangunahing testamento, sa kasabihang walang malaking nakakapuwing, o small but terrible. Ang tagumpay ni Dr. Flavier, ay dahil sa kanyang tunay na kakayahan, ang igalang at makinig sa mga taong kanyang pinaglilikuran. Alam niya kung kailan maninindigan, kung kailan makikinig, at kung kailan dapat makibagay. Ito ay isang bagay na dapat matutunan ng maraming politiko ngayon, at isa pa ay dapat magkaroon ng mga prinsipyo, ngunit maging sapat din upang makinig at matuto mula sa mga tao. Maraming salamat sa muling panunood, hanggang sa dulo ng aking video, at huwag kalilimutang mag-subscribe, at pindutin mo na din ang notification bell, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Thank you for watching.